At nandito na naman tayo sa series kung saan tinitikman natin yung iba't ibang klase or style ng beer na craft beer neto ni Crazy Carabao. At sa ngayong episode na to, nandito na tayo sa craft beer Pale Ale ni Crazy Carabao. Kung maaalala nyo, tinikman nga natin yung mga nakaraan, yung wheat beer, golden ale, at yung isa pa na tinikman natin, yung IPA. At sinasabi ko nga sa inyo, sa mga beer style, napakadaming klase niyan. Akala natin dati, yung beer as in beer, ayun na yun. May mga iba't ibang style yan. At ngayong episode nga natin, titikman natin etong Crazy Carabao Pale Ale. Hindi ko alam talaga na etong si Crazy Carabao, 2014 pa pala siya nagsimula base dito sa nakita ko sa kanyang bottle. At nakikita ko nga dito sa kanyang pinaka-sticker, ibang-iba na din dun sa mga na-google ko. Kumbaga parang bagong design na siguro eto ni Crazy Carabao or kung kailan man siya nag-update ng kanyang design. Pero napakaganda kung titignan ninyo. Talagang napaka-premium. So without further ado, buksan na natin Crazy Carabao Pale Ale at sana pasok sa panglasa natin. Kagaya ng mga vlogs natin nung mga nakaraan, mga tropa, meron talaga siyang parang pinaka-flavor or tatatak sa isip mo na as Crazy Carabao yon. And hopefully hindi tayo magkamali at sana malasahan pa rin natin yung binabanggit ko dun sa mga previous natin na video dito sa Pale Ale nila. Napakalamig na itong ating beer, mga tropa. Ayan yung pinaka-kulay niya. Medyo cloudy siya, mga tropa ko. Hindi siya yung kagaya ng mga tinikman natin na golden or yung iba or yung IPA na medyo madarkish. Eto, medyo may pagka-golden siya pero medyo meron siyang pagka-cloudy. Ayan o. Napakataas din nung head niya. At para sa akin, okay yung mga ganyang beer. Mataas yung carbonation niya, mga tropa. At eto yung napansin ko talaga sa brand na to, sa Crazy Carabao. At napakaganda ng bote niya, mga tropa ko ha. Hindi siya pumuputok kung inilagay niyo siya sa rep. Hindi ko sure kung hindi talaga pumuputok. Pero in the past few days na nasa rep siya, siguro mga 2 days na. And kanina ko siya tinanggal. Nagyayelo talaga siya, kaya medyo na-delay yung vlog natin. Medyo pinatunaw ko muna siya. Hindi naman pumutok and makapal yung bote niya. Hindi ko sure kung siguro patagalin natin ng mga 1 linggo, baka pumutok, pero susubukan ko, i-update ko kayo kung hindi talaga pumuputok yung bote niya or kung talagang matibay. Kasi 2 days pa lang na experience ko, hindi pumutok kahit nagyayelo na siya. So ayan, bumababa na yung kanyang head or yung pinakakulay white. Ang ganda nung carbonation niya, mga tropa, no, or yung tinatawag na pagka-fizziness. Hopefully nakikita nyo sa isa nating camera sa GoPro. Check ko lang kung naka-play. Okay naman, naka-play at wala tayong pulutan. Eto muna, nakita ko sa rep namin, meron tayong biscuit. Cheers, mga tropa! Unang tikim netong Crazy Carabao Pale Ale. Meron siyang 5% alcohol by volume. So sa amoy muna pala natin, hindi ko masyado ma-distinguish kung fruity yung nafe-feel ko, pero parang meron siyang pagka-citrusy or yung parang medyo may pagka-asim yung amoy niya. Pero nandun pa rin yung tipong pagka-fruity. Pero tikman na natin, no? Wow! Parang para sa akin, hindi siya pasok, mga tropa, no? Medyo natatabangan ako sa beer na to. Pero nandun yung pait niya. Medyo may pagkapait siya etong pale ale na to. Pero basahin natin yung nasa bote niya kasi nandito yung parang pinaka-description din niya. I-check lang natin kung tama yung napipil ko dito. Ang nararamdaman ko or na-experience ko, medyo may pagkapait siya. Medyo may konting pagka-citrusy flavor akong nararamdaman. And parang napakahina nung kanyang pagka-fruity flavor na as is na parang ayun yung parang pinaka-flavor or taste profile ng as Crazy Carabao, pero nandun pa rin talaga, pero parang napakahina na, pero napakalakas sa kanya yung pagka-citrusy talaga. And nakalagay nga dito sa kanyang sticker, Classic American Pale Ale Style in a modern version. So nabanggit ko, mga tropa, nung nakaraang video natin, nung tinikman natin yung IPA, sinasabi ko sa inyo, yung IPA meron siyang pagkapait talaga. Pero dahil sa modernization, medyo nag-iiba yung style, kaya hindi na nila masyado pinapaitan. And sa tingin ko, etong Pale Ale ni Crazy Carabao, ganun din. Kasi yung IPA ni Crazy Carabao, expect ko talaga na mapait na
as mapait, pero parang mas napapaitan pa ako dito sa pale ale nila kesa dun sa IPA. Sa totoo lang, no, mga tropa, pero syempre magkakaiba pa rin tayo ng panglasa. Again, dun sa IPA na natikman ko, na experience ko sa Crazy Carabao, hindi siya ganun kapait, pero eto talagang may pagkapait talaga siya, etong pale ale. Parang naglalaban yung pagka-citrusy flavor niya. Parang may naanuhan akong lemon. May lasa siyang lemon. Smooth pa rin naman siyang inumin, mga tropa. Drinkable pa rin siya. Pero kung medyo baguhan ka lang sa pag-inom-inom, siguro mararamdaman mo talaga yung pagkapait eh. May pagkapait talaga siya. Kung i-rate natin yung pagkapait niya, siguro papalo din ng mga 3/5. Pero as Crazy Carabao, as in, kaya nyo pa rin inumin, pero hindi ganun karamihan. May pagkapait talaga siya. And siguro, sa ratings natin dito, sa mga previous kong nainom na Crazy Carabao, this is not for me, mga tropa. Hindi ko siya masyado type yung ganitong flavor. Mas gusto ko pa yung flavor nung Golden Ale. Talagang sarap nun. Parang nagulat ako sa lasa nun. Nakakagulat talaga as in. And yung IPA okay din. Eto, okay lang. Pero not for me. Siguro kung i-rate nga natin, para sa akin, 3 lang siya. Pasok lang siya sa 3/5 etong pale ale. Super so good. Ganun talaga. Medyo may pagkatamis pa rin siya, pero hindi sobrang tamis na. And yung pagka-fresh niya, hindi siya ganun ka, alam mo yun, refreshing inumin. Okay lang na parang smooth lang naman inumin. Pero kung iinumin mo to as in yung tipong uhaw na uhaw ka, and makikita mo sa refrigerator nyo yung ganito, parang medyo masasamid ka sa experience mo na pagkapait. And ako, sa mga nanonood dyan, ayoko talaga nung medyo may pagkapait, no? Gusto ko yung okay naman yung may pagkapait, pero hindi masyado bold, or yung hindi masyado matapang, kagaya nung Pilsner Urquell. Ayun talaga yung pinakamapait na natikman ko na beer. And meron pa tayong isang titikman na Crazy Carabao, parang Pilsner yung style niya, and meron din akong nakita na piña colada, and hindi pa ako nakakabili. And again, dito sa upload natin, eto yung series natin kung saan titikman natin yung mga Crazy Carabao na beer. And pwede kayong mag-suggest dyan sa comment section natin kung meron kayong beer na gustong ipatikim sa akin, na yung tipong medyo series episode natin. And siguro, after na itong Crazy Carabao, susundan natin siya ng Encanto beer. And dun sa 5% alcohol by volume niya, medyo nararamdaman ko na yung pagka-tipsy-tipsy niya. As in, yung parang medyo meron ka ng kargado sa 5% alcohol by volume niya. Siguro, dahil din sa pagkapait niya, meron talaga siyang, eto nga, firm bitterness match with the citrus and fine hops. Okay naman. And nakikita nyo sa screen natin kung magkano yung price niya, 124. And syempre, may mga kasama pa yung shipping fee, depende kung gaano kadami yung bibilihin ninyo. Siguro kung bibili kayo ng isa or dalawa, siguro mga free shipping fee pa yan. Okay pa rin. Drinkable pa rin para sa akin. Pwede nyo pa rin itry. Hindi lang siya masyado nag-match dun sa panglasa ko lang talaga. Mas nagustuhan ko lang yung Golden Ale. Medyo cloudy talaga siya. Yung kahit na tipong tumining na siya, yung tipong matagal na siyang sa baso natin, naka-stack. Ayun o, medyo cloudy siya. Ginagawa mo! Parang yung kulay niya, mga tropa, no, hindi nalalayo dun sa wheat beer ni Crazy Carabao. And siguro parang ito yung version ni wheat beer. I mean, parang ito yung mas extreme version ng wheat beer ni Crazy Carabao. Halos ganun kalapit yung na-experience ko kung hindi ako nagkakamali. Pero may pagkaibang flavor pa rin yung wheat beer kung ikukumpara mo dito sa pale ale. Syempre magkaibang style yon. And syempre hindi natin palalampasin yan hanggat hindi natin tinitikman etong pulutan natin, Extreme Ribisco. Matamis, chocolatey. Tamang merienda lang tayo, no? Kaya gumawa ako ng vlogs after kong mag-edit. Naisipan kong i-vlog. And habang nag-aantay nga ako kanina na mawala yung pagkayelo niya, meron akong nakita sa kanilang website, yung piña colada. Sana ma-experience natin or makabili tayo nun. Ayun na lang yung hindi ko natitikman. At yung isa pa, yung Pilsner na style nila. So, dito na lang natin tapusin to, mga tropa. Again, verdict natin dito, sakto lang, 3/5. Cheers, mga tropa. Like, share, and subscribe.
Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag ang panghinaan sa bawat agad.